tropa, Scooter Kid ulit. Nag-experiment na naman tayo. Gumawa tayo nitong carbon look na naka two-tone. Tapos ang ginamit nating kulay dyan, samurai paint na 4D colors. Ito yung samurai paint na 4D blue at saka yung 4D violet. Kung gusto mong malaman kung paano ginawa ito, panoorin mo buong video tropa. At nang makita mo, magaya mo sa mga DIY projects mo. Alright, at ito yung fairings na gagamitin natin, side cover ng NMAX version 1. Ina-applyan ko na to ng primer. Ang gamit natin, Surfacer UCH210. Pero bago tayo nag-apply ng primer, nag-wet sanding tayo, number 800 na liha ginamit natin. And then sinabon kong mabuti yan at saka pinatuyo. At ito na yung primer natin, tuyo-tuyo na siya. Ngayon naman, magbubuga tayo ng Black 3109. Ito yung glossy black tropa. Pwede ka rin naman gumamit ng flat black. Kung ano yung available na black mo, pwede mong gamitin yan. At syempre, pinatuyo natin mabuti yung black. Ngayon naman, gagamitin na natin itong non-slip mat. Babalutan natin to. So, ang ginawa natin dito, tropa, itinape natin sa likuran yung mga dulo ng non-slip mat na sa ganon lumapat ng husto. Dapat lapat na lapat, tropa, na sa ganon maganda yung effect ng carbon look natin. Tapos, saka naman natin bubugahan to ng black-gray matte, tropa. Ang code ng black-gray matte, K414. So, ang technique dito, tropa, dapat pantay na pantay yung buga mo. Na sa ganon, pag tinanggal na itong non-slip mat, pantay na pantay din yung carbon look natin. At ito na nga, tatanggalin na natin yung mga tape. Nasa gano'n, matanggal na rin natin itong non-slip mat natin. So, ito na tropa. Ito na yung kulay ng black gray matte at saka yung black. Kung gusto mo ganitong kulay, pwede ka na mag-top coat. Pero itong project natin, lalagyan natin to ng kulay. So, ngayon, ang unang ibubuga ko, 4D blue. So, ilalagay ko dito sa may bandang likuran yung shade nitong 4D blue natin, ano? Tapos sa harapan naman yung 4D violet. Na sa ganoon makakuha tayo ng two-tone na kulay. Ito na nga tropa, ibinubuga naman natin ngayon yung 4D violet. So, ito na, nakakagawa na tayo ng two-tone na carbon look. So, ito mga tropa, no? 5 kulay meron ng 4D colors. Ngayon, depende sa inyo kung anong kulay ang gusto nyong gamitin. O pwede yan. Depende na lang doon sa trip nyong kulay ng two-tone. So ito nga ang ginawa natin, 4D violet at saka 4D blue. Finishing na tayo mga tropa, mag-a-apply na tayo ng top coat clear. Ang gamit ko, Clear 1128. Pwede kang gumamit ng K1K clear or yung 2K01 na top coat clear. Ngayon tropa, ganito yung sistema ang ginagawa ko pag nag-a-apply ako ng top coat clear gamit ng samurai paint. So ito, binugahan natin yan ng 3 coats ng Clear 1128. Pinatuyo nating maghapon. Tapos nang matuyo na, nag-wet sanding tayo, number 800 na liha ginamit natin. Kaya eto, ibinubuga na natin ngayon yung last and final coat. Wet application to tropa, ibig sabihin mas maraming clear yung ilalagay natin, pero tatansyahin natin na hindi naman tutulo or luluha. Alright tropa, tapos na tayo. So eto na, yung finished product ng ginawa nating experiment. So nakagawa na tayo ng two-tone na carbon look gamit ang samurai paint. So ito na siya tropa. So ganyan lang kasimpleng gumawa ng mga ganitong design, ano. At ulit, pwede ka ngang gumamit ng kahit na anong kulay ng 4D colors na gusto mo. Depende nga yan sa trip mong kulay. Dahil maraming kulay ang 4D colors. 5 kulay meron yan tropa. 4D blue, 4D green, 4D violet, 4D red at saka yung 4D gold. So, depende yan sa inyo kung anong gusto mong gamitin kulay. So, ayan tropa, no? Sana nakakuha ka na naman ng idea. Sana nakapulot ka na naman ng kaunting kaalaman kung paano gumawa ng ganitong design. Apakasimple ng technique, di ba? Easy DIY lang yan, tropa. At dito mo lang makikita yan sa Scooter Kid Motovlog. Alright? So, paano, tropa? Kita-kits na naman tayo next video. Ride safe palagi. At nga pala, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Alright? Peace!